Good afternoon and happy weekend, guys. At ngayon ay mag-update tayo for REIT, ano? Let's start with AREIT. Okay, so ano ba yung makikita natin dito? So as of now, nag-retest na ako dun sa may sinasabi nating support, ano? And still holding on pa naman dun. Ayan, sa may loob nung mismong green box, no? So far, tingnan natin kung mag-hold next week. Ayan, kasi ito yung close niya eh. And pumasok na dun, ano? Ayan, sa may loob ng green box. And from here, ayan, sa lower time frame sa daily chart, we see a gap down. May gap down, guys. And pagka ganyan, normally na ano yan, ano? Na-filled, guys. So it means may chance since okay, so kapi-flip lang na to eh. May chance, guys, na mag-retest. Okay, hanggang dun sa may pinaglaglagan. So saan ba nalaglag si price? Based from the chart. So based from the chart, so siya ay nalaglag dito 42.5 or kung magra-round up tayo 0.6, ano? 42.6. Ayan. Pero for now, ang pinaka ano natin dito is mahit lang to, no? Or ma-filled lang yung gap. Ayan. Then sa 4-hour chart, tingnan natin. Ayan. So sa 4-hour chart, iba nga lang yung parang sinasabi, no? Mukhang pabaloktot na ulit to pa baba. Since we have a rally here, no? Nagprint ng gap down, di ba? Then we have here a short rally. And after that, alam na natin kung ano yung mangyayari. It's either mag-hold somewhere here or mag-print out ng panibagong lower low, no? So base po ito sa 4-hour chart kasi nag-rally na eh, no? Pero kung magi-stay somewhere here sa area na to, guys, so still possible pa rin na makabalik dito, guys. Ayan, sa area na to. So yung tinitignan natin eh. So dalawang scenario, ayan sa lower time frame sa 4-hour chart. Pero dito, ayan sa daily chart. So tingnan natin. Mas mabilis kasing mag-react yung sa lower time frame compared dito kasi anytime pwede itong bumaluktot. Ayan, pababa, no? Even though na oversold na siya yung kanyang stochastic, guys. Ayan, sa daily chart, no? Ayan. So yun yung ano natin, nakikita natin for AREIT. And yun nga, kung babalik tayo dito sa weekly, let's see, guys, kung mag-hold. Ayan. So base po ito sa ayan, no? Big picture for AREIT. So strong support na to. And pagka hindi nag-hold, medyo hindi po yun maganda, no? Ayan. And next natin, si REIT. Ayan, so puro chart muna tayo. Sa susunod na lang tayo magko-cover nung about sa ano, no? Sa fundamentals. Ayan. So dito, guys, still the same.
oversold. Ayan yung stock based sa weekly chart. And kung titingnan natin, of course, yung previous ano natin dito, possible mag-retest eh. So nag-retest na. Ayan. Based sa weekly chart, pero hindi naman nag-close dito. Malapit sa ano. Ayan, sa may green box. So nag-touch lang halos. Nag-touch. Ayan, tas nag-bounce. Right here. So, let's see guys. Pagka ganito, medyo weak, no? Since downtrend nga siya. Ayan pa downtrend. So, it means, if ever man na mag-rally to, so, possible is babalik. No? Somewhere here sa 3.4. And pagka na-reject, of course, babalik. Ayan, no? So, possible sa loob ng green box. Ayan. So, ito guys yung nakita natin for CREIT. Pwede dun eh. Ayan, sa may green box. Bounce. Okay. Short bounce. Then, bagsak ulit. So, typical yan. Pagka na-hit yung support, kakaroon ng short-term rally. Okay, tapos bagsak ulit. So, typical setup, no? And kaya titingnan natin to sa 4-hour chart. Medyo reddish na siya. Red yung kanyang last candlestick dito sa lower time frame sa 4-hour chart, no? Ayan. So, sana lang mag-hold, no? Ayan sa may support. If ever naman na dito mag-retest. Next natin, PREIT. PREIT weekly chart. Same pa din yung kanyang itsura. Okay. March. Nag-retest dun guys. Ayan, sa may sinasabi nating resistance. Okay, tas nag-close naman dito sa gawing baba. So, it means there's a high chance na malalaglag dito. Ulit, no? Somewhere here sa loob nung support. Yan sa may green box. Malapit dyan sa 1.1, no? So, base po ito sa weekly chart. Okay, so still yun pa din yung na to eh. Yung problem, no? May gap down, tapos yung sa company. Okay. Sa daily chart. Ayan, so parang pinilit lang i-push pero ala. Hindi rin na-sustain guys, no? Ayan. So, tingnan natin kung ano mangyayari. 4-hour chart. 4-hour chart. Mukhang bearish. Ayan. So, tingnan natin. Ayan, sa 4-hour chart, nag-hold naman dito sa may taas nung natin. Red line. Ayan. Let's see kung mag-hold dito sa may support na malapit sa 1.1. Ayan. Tapos, we have MRE. Ano to? MREIT. Ayan. Weekly chart. Check natin. So, same pa din. Sobrang boring dito guys. Right? Since 2022. Sobrang boring. Pa-bounce-bounce lang siya. Diba? Okay, tas ngayon, ayan pa. And kung titignan natin, pas maraming maraming retest dito guys sa may baba. And remember guys, kung saan mas maraming retest na side, so sa malamang dun papunta, no?
Basically, ganun yung setup. For example, mas maraming retest dito guys sa sa trend line sa taas. So it means mas mataas yung chance na magbe-breakout papataas. So sa case ni MREIT, we have 1, 2, 3 ayan sa taas and mas marami sa baba, no? So as long as nag-hold naman, hindi pa rin natin masasabi. Ayan, pero base nga sa ganong setup, kung saan mas maraming retest, so sa malamang dun papunta yung trend. So for this one, ayan, still ranging pa din naman, pero base dito mas maraming retest diba sa baba. And kaya tingnan natin, medyo boring and let's see, no? Sa daily chart, nag-hold naman dun sa may taas, pero kasi pagka ganito, pagka kasi ranging guys, hindi effective yung yung 200-day moving average. Mas magandang gamitin yan pagka humaharurot papataas or pababa, mas magandang filter. Ayan. Next natin, RCR. Check natin weekly. Ayan. So papansinin natin pare-pare silang sa support, major support. So dito naman parang nalaglag na dun sa may sinasabi natin trend line. Ayan. Kaya nga sinasabi natin mas mas kumbaga mas strong na gamiting support yung sa horizontal compare dun sa may diagonal. Okay, katulad na to. Diba? So yung diagonal, good siyan. Pero minsan kasi, yun nga, naghahanap pa din ng ng support sa horizontal. Even though na meron tayong pa-diagonal na support dito. Ayan. So dalawa yan guys, much better kung sa horizontal support. Ayan, kasi ito lang naman to, kumbaga guide lang to, yung trend line natin pagka pa-uptrend or pa-downtrend. Ayan, pero still hindi natin masabi kung kailan biglang babagsak. Panigurado pagka nalaglag dun sa may trend line na yun, maghahanap yan ng horizontal support. So for this one, RCR ang hinanap yung sa part na to. Pero tignan pa rin natin kasi medyo nag-push naman dito. Yun nga lang, nasa weekly chart tayo. Baka bumalik dito yan at mag-close dito sa may green box. Sa daily chart, yun na nga, nag-bounce. Kaya kung papansinin natin, meron tayo ditong wick sa last candlestick. Ayan, sa weekly chart, Ayan, kasi bounce yun kung titingnan natin sa lower time frame, sa daily chart. Ayan. So, tingnan natin kasi base dito guys, since since 2024, May 2024, and nasa taas siya, nung 200-day moving average, and at the same time, etong trend line na to. Diba? So, ngayon lang parang medyo naging off, guys. And kasi, nasa baba na siya. Laglag, retest, tapos laglag ulit. Retest, pero failed na siya. This time, Ayan. So, twice nang nag-retest, pero tingnan natin to, kung may pangatlong retest pa sa 200-day moving average. Tingnan natin kung makaka-recover. Ayan.
And last, DDMPR. Yung piling best, di na natin sila sama. So, siguro susunod na lang. Ayan. So, same pa din dito. Pretty obvious na ano din to. Boring din to, no? Boring din yung chart niya. Ayan. So, since nung na ano to, nag-start 2021, pabagsak. So, medyo, ano ngayon, sideways ngayon. Pero, still, ano? Let's be cautious, guys, sa mga ganitong setup. Kasi, pagka-ranging, remember, guys, hindi pa guaranteed dyan na accumulation pace. Okay? So, let's say, meron ditong, ayan pa, downtrend, ano? Tapos, nag-breakout. Tapos, nag-ano na siya. Nagpa-bounce na lang, guys. So, sasabihin natin na possible accumulation pace na yun. So, hindi po ganun, guys. Still possible pa rin na malaglag yan at mag-reheat ng panibagong base. Ganyan. No? So, still possible. So, unless tala ako mag-breakout. No? So, for example, ito, guys, nagpa-bounce ng ganyan, tas nag-breakout. So, yun yung pinaka-confirmation. Pagka nag-breakout at nag-hold. Okay, upon retest. Kasi magre-retest yun eh. Pagka breakout, magre-retest kung saan nag-breakout. Ayan. So, this time, 50-50 for DDMPR kasi wala pa namang breakout. At yun nga, still boring pa din yung kanya itsura. No? So, walang progress. Pero, pagka sinukat natin yan, from here, ayan. So, around 7 to 8%, ano? Tumatalbog siya, guys. Ayan. 7 to 8% tumatalbog. Itong chart ni DDMPR. Ayan. So, sa daily, same pa din. Medyo nakadikit na to sa 200 day kasi nga, yun nga, medyo sideways na siya. No? So, pwedeng accumulation, pero not sure hanggat walang breakout. No? So, pagka nagka-breakout sa taas, saka pa lang. No? Ayan. So, I think tapos na po tayo, guys. At maraming salamat po sa panonood. And see you po sa next video. Bye-bye and God bless.